Panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwentong inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Billy. Simula at pangarap. Bago pa man siya naging lingkod ng Diyos, isa siyang babaeng puno ng sugat at paghahanap ng kabuluhan sa buhay. Isang dating pasaway na humabol sa maling barkada, maling direksyon at maling sandalan. Ngunit sa kabila ng kaguluhan ng nakaraan, may puso siyang sabik sa bagong simula. Pagsubok at pagbangon. Taong 2011 nang magsimulang bumigat ang lahat. Nalulong sa kapahamakan, naloko, nalason, pinagsamantalahan, at nakulong sa isang bansa kung saan wala siyang kakilala. Sa pagluha at pagnanais na matapos ang sakit, doon niya narinig ang bulong ng Diyos. Pagbalik niya sa Pilipinas, akala niya tapos na ang lahat. Ngunit iba pa ang plano ng Diyos. Gabay at pundasyon. Mula sa dating bilanggo ng nakaraan, ngayon siya ay isang pastora na naglilingkod sa mga sugatan at nawawala ng pag-asa. Nakatayo ang Hope Family Ministries dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos. Mula sa 15 na katao, ngayon ay daan-daang pamilya na ang nakakakilala sa Panginoon. Sandigang banal na salita. Isaiah 61:1. To bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Mga pangga, winasak ng buhay noon. May pag-asa sa Panginoon ngayon. Makasama natin si Krisha Kate Yuson. Magandang hapon, Krisha. Magandang hapon din po sa inyong lahat. At sa lahat po na nakikinig at nanonood po ngayon ay magandang hapon po. Ayan ako. Hi, Krisha! Paano kaya natin i-address si Krisha? Pastora? Oo nga eh, O, paano ba? Paano ba? Kahit ano po. Krisha na Pastora, lang para- Krisha, yan. Krisha na para lang. kwentuhan lang Oo. talaga. Sige. Ako, total, eto magkukwentuhan naman tayo. Kamustahin namin yung childhood mo? Kamusta ka? At saan ka ba probinsya? Ang mami ko, tiga Imus, Cavite. Tapos ang daddy ko, tiga Nueva Ecija, Gapan. Tapos, pero in childhood ko, mostly nag-spend ako sa Dubai, UAE. Oh, gaano katagal ka sa Dubai? 23 years. Ang Doon tagal. ako binuo, doon ako nabuo, pero pinanganak ako dito sa Pilipinas. After 2 months old, Oh. ay dinala na ulit ako sa UAE. Kamusta yung pagiging bata mo? Di ba? Childhood Oo. mo sa Kasi Dubai, di ba? Iba dun eh. Ibang, kamusta ka dun? May makalaro ka ba dun dati? Actually, kasi dahil ang gap ng ate ko, tsaka ako 8 years. Mhm. So imagine, ang mga friends ko ay mga matatanda din sa akin. Ah. So ako yung bunsong kapatid na kinaiinisan kasi buntot ng buntot. Ayaw matulog pag nagkukwentuhan sila, laging naka sa mga matatanda. Kasi 8 years yung gap namin. So ako lang lagi yung bata. Pero after 6 years na buntis yung ate ko. So at the age of 6 years old, tita na ako. And kung usapang childhood, Nako. hindi ko ganun masyadong na-enjoy ang aking Oo. pagiging bunso. Kasi 6 years old ako, tita na ako. Tapos 7 years old, another tita ulit. Kasi yung isang ate ko naman ang
na nabuntis ulit. So, ata yun yung mga panahon atang uso ang buntisan na maaga. Malamang December yan. Malamig ang panahon. Eh. Oo. Ano bang trabaho ng parents mo? Si daddy sa airport siya. So, tapos yung mommy ko, beauty consultant doon. So, dating sa duty free, tapos naging beauty consultant. So, kumusta naman habang lumalaki ka sa Dubai? Siyempre, umabot ka ba ng pagka-teenager sa Dubai? Yes. So, kumusta yung transition ng Yung mula pagkabata? transition, siguro yung typical na naakala ng mga iba, pag lumaki ka sa ibang bansa ay spoiled ka, mayaman ka. Sabi ko nga, uso kasi elephant pants noon. Oo. Di ba? Oo. Uso yun Alam eh. ko yan. Tapos di ba yung mga elephant pants, yung mga Oo. millennials. So, Oo. talagang umiiyak ako. Sinasabi ko sa mami ko, bili mo naman ako nun, ma, kasi hindi talaga ako hindi ako spoiled, parang ganun. And I was, able to experience din na papasok ako mag-isa at natuto akong mamalansya ng sarili kong uniform. Mhm. Yun talaga yung tumatatak sa akin kasi at the age of 8 years old, 9, ako na namamalansya ng Ang uniform aga, ko. ha? Kasi nga busy ang parents ko, nagtatrabaho. So, yung typical, nasa lang kami, kumbaga ang tawag dun sa amin, flat, dito condo. Mm-mm. So, 'di ba, pag wala ka namang kalaro, yan ang gagawin mo Oo. doon. Yung gawaing bahay. Yun lang ang Gawaing kadalasan. bahay. So, doon nasanay din ako na kahit sa ibang bansa, wala kaming, doon may kabayo, pero nasanay ako magplansya sa may unan na may tuwalya. Gawain niya yun. Hanggang ngayon. Hanggang parang hindi ako sanay ng So, part doon ako nasanay ever since. So, siguro mas pinatatag at naging independent talaga ako bata pa lang. So paano yun? Since na 'di ba, kumbaga walang gabay ng parents mo yung paglaki mo. So ano yung naging kumbaga kumbaga struggles mo noon that time? May gabay naman, pero alam mo yung typical na family, present sila sa physical, pero absent sa mga emotional na ganun. Though hindi ko naman sinisisi, kasi nga, mahirap pag sa ibang bansa. Sa totoo lang, ilang years ang magulang ko doon, almost 30 years, wala kami napundar na bahay sa Pilipinas. Walang Bakit? naipon, kasi lahat kami magkakapatid doon nag-aral. Kumbaga, Sa UAE kasi parang alam mo yun, parang bubuhay sa inyong credit card. Totoo. Ganon, Totoo. di ba? Alam niya ng mga OFW na nakikinig sa atin ngayon na yes. credit card, ganyan. Uso ang utang. Utang talaga. Mm-mm. And kami, kompleto kami, 4 kami magkakapatid, tapos mami at daddy ko. So, mahirap talaga. But then, hindi naman naging against sa akin yung parents ko. Ngayon ko lang siya nare-realize na parang, naging parte pala siya ng akala ko present sila, absent pala sila emotionally, ganyan. Kasi yung nagkaapo pa, 'di ba? So, kailangan mag-stand up din ako for myself. And natuto ako maging independent din at the very early age. Paano pag may mga problema ka? Like for example, siyempre, dumarating sa School or sa friends. oo. Sa school, Meron ka yung bang ganon. best friend? Or May mga friends ako, kumbaga, kasi ako, kung first year high school ako noon, ang mga tropa ko, third year, fourth year high school. Kung grade 6 ako, second year, third year. So parang, alam mo yun, sobrang ganun lagi ako. Kaya ang aga ko siguro nag-mature. Kasi ang lagi kong mga kasama is yung mga mas may edad sa akin. And madali ako mag-cope up when it comes to my emotional needs. Naging resilient talaga ako na feeling ko kaya ko, pero kinaya naman. Pero naka-experience ka ba nun ng bullying? Hindi, ako yung... Ay, yung bully! Hindi naman super bully na ako Ano? yung friend ng lahat, ganyan. Ah. So, never ko naman Takbuhan ng mga na-experience. kaibigan. Yes. At ako yung Oh. pinagkakatiwalaan ng mga magulang ng mga kaibigan ko. Basta pagkasama si Krisha, sige, go, ganun. Laki ng tiwala sa'yo. Oo. Malaki yung tiwala. At saka sa Dubai, madami din kasing Pinoy. Sobrang Kaya parang dami. hindi mo mafe-feel na sobrang layo ng bansa mo. Totoo. Yes. At Filipino school din kasi yung pinagpasukan ko doon. Oh, I see. So, Mm-mm. madami din Pilipinong classmates mo Madami. doon. Oh. So, growing up, ano yung, after mo mag-high school, ano yung naging course mo nung college? Eto, actually, sobrang pasaway ko kasi. As in, yung umiinom talaga ako. Lumakas yung bahay, ialak ko na inom. Hindi, bago mo sabihin niya, paano nagsimula yun? Paano nagsimula? Siguro, hindi dahil na-curious ako kung anong lasa. Siguro kasi, barkada. Pero again, choice mo pa din eh. Hindi mo sisisi sa impluensya ng barkada eh. Lagi mong choice yan eh. Pwede kang humindi, pwede kang umuo. Yes. Oo. So, sa case ko, gusto ko. Ginusto mo Ginusto ko siya kasi nalulungkot ako. Hindi ko pa alam yung ibig sabihin ng depression. Wala pa yung words na yun eh. Bakit ka nalulungkot nung mga time na yun? Nung time na yun, siguro hindi ko rin siya ma-pinpoint. Basta pag uuwi ako ng bahay, kailangan feeling mo, naka-feel ako ng I have to look or seek for belongingness. So kumbaga Diba, parang may bunso? kulang pa rin Parang kahit may kulang paano. pa din, Oo. oo.
Kaya doon mo binuhos yung kakulangan. Nag-enjoy ka. Yes, sa mga friends ko. Mm-mm. Tapos ako yung parang life of the party, masaya. Sige, spin the bate. Ano to, sa Ah. pag-iinom, ano pa, paninigarilyo? Paninigarilyo. Pinasok mo Actually, mas nauna ako manigarilyo. Doon ako mas malakas. rin. Ilan taon ka nun? To be honest, 9 years old. Nine? Nag-try lang ako. Kasi nga matatanda. Curiosity. Na-curious ako. Bakit Oo. anong lasa ng may Oo. mga apoy? Ay, hindi pala. Usok pala. Hindi pala apoy. Oo. May mga usok. Pero after nun, hindi ko naman siya nagustuhan. Not until nung natuto na akong uminom. Yun na, sunod-sunod na yun. Mm-mm. Alam ng parents mo. Hindi. So secret siya. Yes. Tapos there's this time na umuwi ako noon, pinagalitan ako kasi ang gabing-gabi na. Nakainom na ako. Kasi pag umiinom ako, hindi ako namumula. Mm-mm. So, ayun, nagalit. Yun na yung matinding palo at bugbog talaga ng tandem sila ng nanay ko at tatay ko talaga. Oh, galit na galit sila. Galit na galit Inulit mo pa sila. ba after nung incident na yun? Hindi na kasi pinauwi nila ako ng Pilipinas. Ay, So, yung turning ilan point. taon ka nun yung pinawi ka dito? 12? 13. 13, okay. 13. So, andito ka na pala sa Pinas noon. Nung 13 years old ako. So, dito ka na nagpatuloy ng pag-aaral mo? Oo, dito ng ka na third year and nag-college? fourth year high school. Kanino ka Mm. nanirahan? Sa tita ko. So, kamusta ka naman? Mm-mm. Nung nandito ka naman yun sa Pilipinas? Akala ko magiging worse. Pero kasi nga sa Dubai, hard yung mga iniinom namin eh. Mm. Oh. Dito, Beer. beer lang. So parang wala lang talaga. Walang Tubig tama. na lang yun sa'yo. Wala. Mm-mm. As in, ang dami na sila talagang, ano na sila, ako tanggera nung time. Sabi ko, bakit ganito? Parang ang yabang ko, di ba? Lahat na lang ng mga brands ang ganyan. So, pero, ayun, and then eventually, after graduation, ay pinauwi na nila ako sa Dubai. Bumalik ka na ulit. Bumalik na ulit ako. Na-realize nila na parang, oo, yung bunso natin nasa Pilipinas, ibalik natin dito. So, yung akala kong makakapag-college ako, so maraming plot twist sa buhay ko. Akala ko yung makakapag-college ako, nakapasa naman ako, yun naman yung retirement ng daddy ko. During that time, ano yung gusto mo sa buhay? Gusto mo maging pangarap? Ang pangarap ko noon ay, nung bata ako, gusto ko maging pilot. Tapos gusto ko maging fine arts kasi into fine arts, into drawing ako noon. So nag-try ako. Tapos since sa Dubai na nga lang, may Emirates Aviation doon. So nag-try ako doon and nakapasa. So palit kami ng daddy ko. Ako yung pagpasa ko doon, tapos siya naman retirement paper. So sabi ko, okay, kasi nga may sakit siya after almost 30 years, so kailangan niya nang umuwi. So okay, sabi ko, andyan pa naman si mommy, pwede pa ako mag-aral. Pero after 2 months, yung daddy ko, nangangayayat na, nagkakasakit na. So si mommy, kailangan niya nang umuwi for good. So I was left there without any choice. At the age of 16, kailangan kong magtrabaho. So, nag-work ka na nung 16? Yes. Sino kasama mo nun sa Dubai? Mga ate ko. Ilan kayo nun? 3 yung ate ko. Puro babae kami. So, trio kayo, Tres Trio, Marias. yes. Tapos may mga asawa na sila. Ako lang yung bunso. So, ako yung walang responsibilidad. So, matik yun. Ako yung magpapadala. Oh. So, nung 16, ano yung work mo? Sa isang beauty, skincare product. So, sa mall ako. Sabi nga nila, promoter, no, beauty consultant. Para mas maganda. So, yun, nagsa-start ka na magpadala sa parents mo that time? Yes. Mm. Tapos, naalala ko nun parang pinapaaral ko pa rin yung pamangkin ko. So, may mga ganun ako. May mga inggit ako or selos sa mga pamangkin ko. Tapos, buti pa sila nag-aaral, makakapag-aral. So, at the age of 16, certified OFW talaga ako. Pero Nung that time, di ba, papadala ka ng pera. Ano, dumating ba sa point na gusto mo nang sumuko na parang bakit ko ginagawa to? Hindi eh. Parang mas na-motivate ako. Kasi maraming taong nang down sa akin. Maraming taong nagsabi, pariwara ako, mabubuntis ako ng maaga, wala akong pangarap. So, marami nag-curse sa akin nung time na yun. So, nung time na yun, ginamit ko yun para, hindi, ito yung gagawin ko. Ako ngayon nagtutulong sa magulang ko. Hindi man Ikaw yung ako provider. hindi man ako nakakapag-aral ngayon, but I make sure maayos at masusustentuhan ko yung magulang ko. Pero syempre, dahil nga teenager ako noon, I felt like na-deprive ako sa pagiging teenager. Kasi at the age of 16, nag-work Ang aga na ako. kasi. Oo. Hindi ka ba nainggit nun sa mga kasabayan mo, yung dati mong classmates na sila, nasa college, tapos ikaw, nag-work? May ganun Actually, bang may feeling? hiya akong factor. Pag nasa Oo. supermarkets, nakikita ko sila, nagtatago Oo. ako. Ah. Nagtatago ako na parang, ay, hindi dapat. Pero na-realize ko, teka lang, malaki yung sahod ko. Okay, dapat hindi ako mahiya. May pera naman ako. Oo, may pera ako, Mm. ganon. So, with that, actually natigil yung pag-iinom ko nun kasi naging workaholic naman ako. So, sabi ko, ang goal ko, kailangan si daddy gumaling, kailangan ma-provide ko, ganyan. 16, 17, 18, wala clean yun. Walang yosi, walang bisyo, wala.
Pero, yun nga, wag mong, alam mo yun, nagsimula lahat pagsama-sama ka, akala mo Mm-mm. malakas ka. So, yung mga, hindi inom ka, hindi na ako umiinom. Hindi, yosi ka, hindi na ako nag-yosi. Pero, importante din pala talaga yung mga taong nakapaligid sa'yo. Mhm. Huwag mong ilagay yung sarili mo sa alam mong hindi mo kakayaning sitwasyon. Yung feeling mo malakas ka, pero bibigay ka rin pala. Mm-mm. So, akala ko malakas ako, but eventually, yung tikim, totoo yung kanta, Tikim. nagsimula sa Patikim, patikim. tikim. Totoo, sobrang totoo yun. Kasi sabi nung nung dinampi ko ulit yung alak sa labi ko, kasi hindi na ako uminom nun eh. Mm-mm. Parang clean na ako for 3 years, ganyan, tsaka yosi. Mm-mm. Nung natikman ko siya ulit, na bottoms up ko yung Ayun drinking. na So, naman. bumalik ka na naman sa pag-inom. Oo, parang nung naano siya, parang may umano dito na parang naghanap na ako Parang ng nauhaw ka. Oo, sabi ko, ay ano, ang init pala dito. Nakakauhaw. Oh. And then, everything started from there. So, lagi ka na so- ulit umiinom? Every night na. Tapos, Oh. ang worst no, nakakadalawang pakete ako ng yosi. Oh. Ang lakas. Pero bukod doon sa pag-iossi at pag-inom, ano to, hindi na ba humantok sa may pinagbabawal na gamot? Kung legal at kung pwede doon, meron siguro. Pero syempre, takot yung mga tao doon. Siguro kung sa Pilipinas, ito nangyari sa akin, malamang sobrang Nagawa mo. Experience oo, mo. yung mga lahat ng mga illegal substances. Pwede kasi I see myself, wala na eh, patapon na yung sarili ko eh. Na hindi ko naman siya tinatapon, pero I don't see any value and purpose in my life na. Yung mga panahong Yung yun. mga panahon. So, at the age of 16, 17, habang nag-work ka, ginagawa mo yun? yes, hanggang 18. Kailan natigil? Natigil siya ito na yung turning point. Okay. Ito na yung 2011 na nangyari sa May sa nangyaring buhay challenge ko. sa buhay mo. So, January 29, 2011, party lang. Mm. Normal party. Mm-mm. Na-invite ako. And then, the next thing I know, yung nag-invite sa akin, nakapatong na sa akin. Oh. Yes, okay na po. Sige. Ayan, excuse me po. Nangyari siya sa isang party. Yes. Tapos pagising mo, ayun na. Hindi pa, nangyari siya sa isang party, tapos pagising ko, nasa ibabaw ko siya. Mm-mm. Tapos, na-blackout ako nun ulit. Mm-mm. Tapos the next thing I know, may pintuan na nakaano sa ulo ko. Tapos ang lamig ng floor, wala na akong saplot. Nalala ko pa yung bathtub, tsaka yung lababo, ganun ka-vivid. Tapos na-shutdown ulit yung utak ko. Wala akong naalala. The next thing I know, sinusuot ko na yung t-shirt ko. Tapos pagtayo ko, para akong lumilipad. Hindi ko alam para ako nakakatayo. Basta gusto ko lang pumunta dun sa kama na nasa harap ko. Mm-mm. And that's for the first time. Sabi ko, lakas kong uminom eh. Inaalala ko ano yung ininom ko. Alam ko yun eh, vodka cranberry yun eh. Kumbaga, Di ba? alam mo na yung lasa, alam mo Alam yung tama. ko na yung lasa. Sabi ko, nakaapat lang ako kasi ako yung bote yung bumabagsak sa akin, hindi ako yung bumabagsak. Oo. And then that's where I realized, ano kung sinasabi na hindi naman ako proud, hindi ko rin pinagmamalaki, na I was drugged and raped by a Filipino too. Filipino. Paano yung mga kaibigan mo? Nung time na yun kasi, sabi ko dadaan lang ako eh. Courtesy, in-invite ako eh. Kung wala namang balak, dapat invite lang, 'di ba? Kinukulit ako alas 5, alas 8, pero pumunta ako doon alas 12 ng madaling araw. Pero itong mga yung pinunta mo, hindi ito yung mga kaibigan na nakakainom mo before. Hindi, parang mga acquaintance lang. So, Kilala- ibang set kilala of lang. friends to. Oo, kilala lang. Parang invite lang, invite, sige, ganyan. So, pumunta ako doon, hindi ako mag-isa, may kasama ako noon na, ano ko din, sabi ko 12:30, punta kami 12:30. Mm-mm. Kasi party hopping eh. Nagdadaan lang ako dito, kain lang tayong pansit, sige, tapos Konting alis shot, na. oo. Pero after 45 minutes daw na nawala ako. Mm-mm. And yun na yun. Doon na nangyari. Yes. And good thing, nakaalis ako sa lugar na yun. Kung hindi, possible, mag-gang rape din ako. So, after nung day na nangyari yon, how was it the next days? Basta nung pag-uwi ko doon, madami akong pasa. Mm. Pinagmumura ko yung lalaki. Chinat ko siya. Ano pa yon. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ko alam yun. Kasi ginusto mo yun. Kung ginusto ko yun, hindi ako magkakaroon ng pasa. So, lahat pinagmumura ko siya. The last thing he said was, please, Krisha, wag mo sabihin sa asawa ko. Oh, so hindi alam nung asawa niya. May asawa siya. Kasi ganito yan. Pinuri ko pa siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, sa lahat ng tropa dito, nakikita ko na may Mm-mm. asawa. Mm-mm. Sobrang hinahangaan kita kasi loyal ka sa asawa mo. Kasi nakikita ko na may asawa, tapos may kasama. Usually, normal, typical, di ba? Oo. Umalis ng bansang may, Oo. may asawa, pagdating sa ibang bansa, single. So, Mm-mm. pinuri ko siya doon. Mm-mm. Sabi ko, I look up to you. Sabi ko, nakakabilib ka. Tapos kinabukasan, Ayun na. yun pala yung balak niya.
Tapos, ayun, so doon ako halos nabaliw sa sinabi niyang wag mong sabihin sa asawa ko. So, he neither deny it nor confirm it. Basta alam ko na nung iyak ako ng iyak, may naririnig na ako ng mga boses nun na Krisha, magpakamatay ka na. Magpakamatay ka na. umabot sa ganung level. Literal, may naririnig ako na. Sinolo Ako mo lang. to? Hindi mo sinabi sa Hindi parents pa. mo? Wala eh. Parang wala akong kasama sa Bakit? bahay nun. Initially, ata pag ganun, Tsaka yung mga bata ka pa napapanood, naman nung time na yun I was eh. 20 years At 20, old. bata pa rin. So, I think normal yun. Initially, pag abuse ka, Mm-mm. hindi ka kagad makakapagsabi. Yes. So, lahat, pinarases ko siyang mag-isa, naliligo ako, nakita ko lahat, maputi ako yung pasa, may handmark pa. So, paano ko gugustuhin yun kung may handmark, lahat, no? So, ang lakas nung magpakamatay ka na. So, pumasok ako nun sa kwarto, pagkaligo ko, kumuha ako ng maraming gamot. And 500 milligrams na antibiotic. And yun na. Talagang gusto ko talaga kasi the last resort is just to end your life. Ayoko na makarinig ng sumbat, ayoko na makarinig ng kung ano-ano pang masasabi nila. And then, after 3 years, kasi Christian naman na talaga ako, matagal na. Matagal na akong Christian, bata pa lang. Pero hindi ko lang talaga sineryoso. Tinanggap ko si Jesus bilang savior kasi takot ako mapunta sa impyerno. Pero hindi ko siya ginawang Diyos. Kaya ang naging Diyos sa buhay ko, sarili ko. Lahat ng decision ko, it's according to my will, not His will. So, kaya hindi ako naging ganong seryoso. Kaya nung 3 years ako bago nakapag-pray, hindi ako nagpe-pray. Ayoko nakakarinig ng music, ng Christian music. Iwas. Akala ko sa magulang ko lang ako may tampo. Hindi ko alam. Sa Lord na rin pala. Kaya nung time na yon, sabi ko, Lord, parang mayabang pa ako. Patawarin mo ako, alam kong masama itong gagawin ko. Lord, handa na akong pumunta ng impyerno. Ganon talaga, malala. Kasi alam ko masama akong tao. Hindi ko deserve ang heaven. And the last word I said was, hindi ko na kaya. And naghihintay na lang ako kasi nanonood ko sa movie pag may nagpapakamatay, uminom ng gamot, bumubula yung bibig, di ba? Nag-shake yung katawan. Walang nangyayari. Sabi ko, ano to? Tapos tumawag yung ate ko. Sabi niya, Krisha, sunduin mo ko. Panira ng moment, di ba? Bakit daw? Kasi pauwi na siya. Yun lang. Gamit ko yung kotse niya. Oo. So, sabi ko, sige, sunduin kita. Baka pag doon, hindi suicidal dumating, car accident. So, sa car accident, pero walang nangyari kasi mas Wala pa maingat. rin. Wala. Hindi ako nahihilo. Hanggang nung pagsakay niya ng sasakyan, tinig niya lang ako, sabi niya, ba't ganitsura mo? Parang ang wasted mo. Ang sagot ko sa kanya, wala kang pakialam. Pero habang nagdadrive ako nun, tumutulo yung luha ko. Kasi nagpo-phone lang siya. Sa loob, sumisigaw ako. Ate, tulungan mo ko. Ate, na-rape ako. Ate, magpapakamatay. Gusto kong sumigaw, pero natatakot ako kasi baka hindi maniwala. Natatakot ako kasi baka sabihin, ayan kasi. Natatakot akong masaktan din sila. So, sinolo ko yun. So, pagbalik sa bahay, ando na yung bayaw ko, yung ate ko, sabi ko, bakit parang expired yata tong mga gamot na to. Hindi umepek. Ba't umepekto? Ba't expired yata tong mga gamot na to? So, and then what happened next was, sabi ko, baka dapat nakahiga ako para umepekto yung gamot. So, bago ako pumunta dun sa kama ko, sobrang ang lakas lang ng boses na narinig ko. Kasi nung umaga, Krisha, magpakamatay ka na. But this time, yung boses na narinig ko, anak, kasama mo ko, lumaban ka. Doon halos mabaliw. Kasi I knew it was not from the devil. I knew that it was God who was calling me. Kasama mo ko, ina-assure na ako. Doon ako umiyak, and doon ako nagkaroon ng lakas ng loob, sabihin na sa mga kapatid ko. So, paano mo sinimulan? Sabihin sa kanila. Sa panganay ko munang ate. Kasi dati niyang kasamahan sa work yun. So, siya pa yung pinapakalma ko. Sa phone. Ate, kalma, hindi, ganyan. Tapos hanggang unti-unti na, hindi ko pa sinabi dun sa ate kong kasama ko sa bahay. Nakita niya yon nung laptop ko, nakabukas. Tapos nire-retract ko kasi yung usapan. Lahat. Doon niya nabasa. And nung time na yun, nandun pa yung FIB, ano nga yun? Yung basketball team natin, Gilas. Umatin pa ako dun kasi may ticket na ako. Pero tulala ako nun. Wala ako sa sarili nun. Tulala ako nun. Tapos Sunday, inopen ko na sa kanilang lahat. Ayun, punta kami ng police. Nag-report na kami. So, yun ang nakakatroma kasi Arabo tong mga tao. Ini-interrogate ka, masasariwa lahat ulit, no? Pero ang galing lang ng action kasi pinunta agad nila sa workplace, wala doon, tinimbrehan. So,
Monday, tumawag sa akin yung police, sabi sa akin, pinapahulaan pa sa akin. Okay, nahuli na namin lalaki. In English yun. Sabi ko, saan? Guess where? Yung gano'n. Oo. Sa airport, palipad na. Oh, buti naabutan pa pala. Kasi pag nagsampa ka ng kaso, matik yun sa system ng immigration, Malalaman. nakaano na agad. So kumilos na Katimbre siya. Yes, Alam niya na natimbre. gagawin. Yes, kasi tinatakot niya ako, kahit magsumbong ka sa pulis, sasamahan pa kita, hindi kita ni-rape, ginusto mo din. Ganon talaga. So nakuha siya sa airport. Yes. Nahuli siya. Nahuli Oh. siya. And then, yung masaklap kasi akala ko na yung pagkahuli niya, magiging okay ang lahat. Mm-mm. Pero yung mga friends namin, yung mga tropa ko na kasama ko, Oo. hindi naniwala. Ah, Parang, ang sabi nila ay, hindi man lang daw ako naawa. And Huh? baka ginawa ko lang yun kasi may boyfriend ako, yung ganyan. And yun yung masakit. Na parang akala ko yung mga kaibigan ko yun matatakbuhan ko. Tapos yung mga ate ko kasi, parang kinalimutan ko sila, mas sinamahan ko yung mga barkada ko. Kasi yun ang laging kasama. Yun na yung kasama ko. Mm. Pero itong mga ate ko tsaka bayo ko, wala akong narinig na sumbat. Mm-mm. Sobrang sinamahan nila ako. Kaya importante din pala, at the end of the day, babalik at babalik ka sa family mo. Yes. So paano mo itinawid yan? Dahil sa mga kaibigan mo na pinagkatiwalaan mo, kasama ka, jamming mo, paano mo Oo. naitawid sa kanila? Paano mo hinarap yun? Pumunta ako sa kanila, as in nakaano ako dun sa Dubai kasi ang saklap pa dun sa community na yun. Ayan ba? Pinag-usapan pa ako. Mm. Yan ba yung Pinagchismisan nagpakulong? pa? Oo, yan ba yung nagpakulong? Di naman kagandahan. So nakulong ba yung... Yeah, nakulong siya. Hanggang ngayon ba nakakulong siya? Hindi po. Ah. Sa UAE. So, maraming nangyari hanggang nabalik ako, na-invite ako sa church ulit. Yung faith ko, I was trying. After 3 months, kasi that was January, February, March, April, pagpunta ko sa church, parang wala pa. Pero nung nagkita kami sa prosecutor office, nakita ko siya sa gilid ng mata ko, sa peripheral view ko, nakaposas, Mm-mm. naka-gray siya, no, nakatingin siya sa akin. Nanginginig yung laman ko. Kasi nakita ko siya ulit. Mm. Pero halo. Mm-mm. Awa, tuwa, Galit. galit. Kasi parang kahit paano may justice yung ginawa mo sa akin. Oo. Andito ka ngayon. Oo. Nakaposas. Pero naawa ako kasi may anak siya. Mm. Ganon. Mabiit naman siya eh. Na drugs lang talaga siguro or anything, hindi ko alam. Ganyan. Mm-mm. And pag uwi ko nun sa bahay, sobrang nanginginig ako. And that's the first time na nag-pray ako na lumuhod ako. Mm-mm. And nung sinabi ko, Lord, mula sa isip ko, ginagawa kitang Diyos at tagapagligtas ko. At nagsisisi ako sa lahat ng kasalanan ko. Inisa-isa ko yon. And I felt yung grace ni Lord. I felt yung forgiveness and mercy ni God. Na kahit anong layo, kahit anong dumi mo, tumawag ka lang sa Kanya, magsisi ka at tanggapin mo siyang bilang Diyos at tagapagligtas mo. Kasi hindi naman kinailangan ni Lord maging relihiyoso tayo. Ang gusto niya maging seryoso. Tama. Maraming relihiyoso na hindi seryoso sa pagkakakilanlan sa Kanya. So ako yon, sabi ko, I was 21 years old nung time na yon. Sabi ko, Lord, sinusuko ko yung buhay ko. So naramdaman ko yun, Lord, anong gusto mong gawin ko? Hindi pang bawi. Ngayon may bagong pagkakataon na ako, niligtas mo ako. Alam mo, very strong yung impression sa akin. Napatawarin mo yung lalaki. Talaga? Sabi ko, hindi pwede. Kung sa jowa nga, 3-month rule eh. Baka naman dito, pwedeng 6 months at Oo. least, Para diba? maka-recover. Yes, Oo. pero hindi. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Diyos ka at ako tao ko, typical. Mm-mm. Pero, ang lakas lang ng impression ng Panginoon. Sino ka para hindi magpatawad? Kung ako Diyos nagpapatawad, sino ka para hindi magpatawad? Grabe yung iyak ko nun. Ako lang mag-isa nun. And the first person and name na sinigaw kong pinapatawad ko, I forgive, is yung pangalan ng lalaki. Tapos lahat ng friends ko, lahat, galit ako eh. Mm-mm. Tinalikuran nyo ako, kita nyo, puro pasa ako. Sasabihin nyo, ginusto ko. Sasabihin nyo, gwapo naman, sayang, choosy pa. Christian, Ganon. may tanong ako. Anong natutunan mo sa atong pinagdaanan mo sa buhay? Simula yung mga pag-iinom, pagtatropa. Anong natutunan Ang mo? natutunan ko, ang kapatawaran ay nung natuto kong magpatawad ng iba pero hindi ko kayang patawarin yung sarili ko. Isang malaking kalokohan yun. Kaya natuto akong magpatawad ng sarili ko at nakalaya. Ang natutunan ko din is wala namang tao makakapagligtas sa'yo at makakapagbigay ng buhay na hinahangad mo. Babalik at babalik tayo sa Diyos na naglikha sa atin. Dapat patay na ako eh. Siya yung nagbigay ng, He's not the God of a second chance, but He's the God of another chance. Kasi pag second, may third, fourth, fifth. Yes, May yes. hangganan. Tao lang yung nagbibigay ng second chance. Pero ang Panginoon, binibigyan tayo ng another chance. So I believe He gave me another chance. And with all of this, akala mo laging talunan ka na. Pero sa mga panahong talunan na ako, lagi kong inaalala kasama ko ang Panginoon. Imaginein mo,
Yung time na nag-ano ka ng suicide, Mm. di ba, hindi natutuloy. Yeah. Nandun ang Panginoon eh. Yes. Di ba? Mm. I think even then, kasi tinanong ko rin si Lord yan, Lord, nasaan ka nung nire-rape ako? So may ganun ka question ka din That sa was kanya. 2014 na. Ah. That was 2014. Never kong tinanong si Lord, bakit nangyari sa akin to? Mm-mm. Never ko siyang tinanong. Ang tanong ko, Lord, ano ang purpose mo? Kasi with all of this, akala ko yung rape, yun na yun, sukdulan na. Mm-mm. Pero to make the long story short, sa kaso, nalaman ko, hindi na ako yung rape victim. Second accused na. Oh. Kasi ginawa nung kampo nung lalaki para patas tayo. Sabihin namin, prostitute ka. Oh. Iba Kaya pareho din po kaming nakulong. Nakulong ka din. Nasintensyahan kami. Gaano 6 katagal kang months. nakulong? 6 months with deportation. Pero paano niya pinrove na prostitute Kasi ka? may May testigo kasi ba? may testigo, best friend niya, tsaka kababata niya. So, Tapos may sila mga yung pictures. Oh. Kasi siya may lawyer. Ako hindi ako kumuha ng lawyer. Sabi kasi ng prosecutors, mga officers, Oh. malakas yung laban mo, dito ka lumaki. Oo. Pero Pero hindi pala. Hindi pala. So, ibig sabihin, yung walang evidence, yung picture lang ang pinagbasihan, and then nakulong ka na? 6 months kang nakulong, and then siya? Hindi, 6 months yung hatol. Ay, yung hatol. Oh, yes. And Tapos, nag-appeal ako. then, So, March, that was 2011, August 24, 2011, sa court, diretsong Al-Awir Central Jail ako. Isang araw akong nakulong. Mhm. Tapos nag-appeal ako, tinanggap. Nakalabas ako, March 2012, hatol sa akin, 1 month, from 6 months, 1 month na pagkakakulong, tapos deport. Siya, 6 months, inupuan niya, dineport na siya. Kinompleto na yon. Ako hindi ko, nung 1 month na yun, nilaban ko. Hindi pwedeng pareho kami, hindi patas. So, nilaban ko. So, 1 month na lang. So, nung binaba na siya ng March 2011, yung final verdict, hindi ako humarap sa korte. So, guess what? Naging Ano? wanted ako. Oh! Nagtago ka? Kasi nilalaban ko eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Ang masakit nito, hindi alam ng magulang ko. Yun nga tatanong kayo, nasan sila during, Philippines. alam ba nila Hindi. lahat na so, hindi sinabi ng Tinago mga kapatid mo? Hindi. Parang gusto Para hindi namin, sila mag-worry? yes, parang gusto namin Mm. personal. Mas maganda pa yung balitang nabuntis kaysa na rape. Oh, Pero baka- gaano kahirap yun? Ang sakit Oo. na inailihim mo sa magulang Nailihim mo. ko, one time nga, dilihim. Si mami, nag-ano siya, wala na akong work. Oo. Nag-resign na ako kasi hindi ko kaya ng mental health ko, Oo. wala. Mm. Lagi akong tulala. Tapos, si mami parang, oh, anak, ano na, yung padala, ganyan. Mm-mm. Sumabog ako. Sabi ko, ma, hindi mo ba ako kakamustahin? Mm. Tapos sabi niya, bakit? Ano nangyari? Napastop ako, binaba ko yung phone. Oh. Iyak na ako ng iyak. Alam mo yung gusto mong magsumbong sa magulang, pero iniisip mo yung mararamdaman nila. Oo. I'd rather choose na masaktan sila na sinasabi ko in front. Eto na, nahahawakan nyo na ako, okay na ako. Kesa yung mag-isip sila Oo. na, alam mo yun, na malayo. So, ayan, kaya March 2012, nagtago ako. Naging active ako sa faith ko, lumalim ako sa Lord. Yung healing ko, grabe. Wala nang trauma. Napatawad ko ngayon lalaki lahat, yung mga friends ko. Bagong buhay talaga. Pero sabi ko, Lord, anong kulang? Obedience. Sabi ko, obedience, hindi ba ako sumusunod? Nagbabasa ako ng Bible, nagpipray ako, nagki-church ako, hindi ba pagsunod yun? Mm-mm. Hindi, obedience has to cost you something. Obedience is done outside of your comfort zone, not inside. So, nagets ko na. Sabi ko, okay, Lord. Susuko ako sa batas. Magpapakulong ako. Papadeport Sumuko ako. ka. Yes, 2013. Ito nga January 29, 2011, Mm-mm. na-rape ako. January 29, 2013, yun po yung sumuko ako sa Dubai Court Mm-mm. at doon ako nakulong. Gaano For katagal ka 1 naman month. 1 month lang. During those times na nakakulong ka for 1 month, kumusta yung pinagdadaanan mo everyday sa Na-enjoy ko. kulungan? Talaga? Paano mo Paano mo na-enjoy? na-enjoy? Kasi alam ko yung purpose ko eh. Ah, I've shared the gospel. I've shared my testimony of healing sa loob. Talaga? And lagi kami may Bible study doon, kahit Muslim. Alam nyo ba, for the glory of God, 6 na Muslim ang tumanggap kay Jesus. Wow. Na hindi ko ini-impose. Mm-mm. Nagpapapray lang. Mm-mm. Ganon talaga. And sabi ko, one of the best highlights of my life was me being in prison. Kasi doon ko rin natanggap yung calling ko. Yung calling ko na binigay sa akin ni Lord, hindi pastor, hindi anything. Mm-mm. I will send you and you will serve. So, walang posisyon. Kaya dun sa binasa natin kanina yung Isaiah 61, that's my calling verse, Mm-mm. na the Spirit of the Sovereign Lord is upon me and anointed me to preach the good news to the poor, to bind the brokenhearted, to set the captives free, and release the prisoner out of darkness.
So, I live by it. So, yung 1 month na yun, in-enjoy ko siya. Naging memorable pa pala siya Naging sa'yo. memorable. Sobrang in-enjoy ko. Yung pangarap ko na makapunta ng Africa, hindi na nandun na kasi ang mga tropa ko doon, Africans. Tsaka nakatulong ka pa sa kanila. Nakatulong. Oo. So, yung pangarap ko yung Iverson na yung braids. Yung Alam niyo po, sobrang haba ng buhok ko. dreadlocks ba tawag doon? Parang- Ano, dreadlocks, parang yung braids na nasa anet. oo. Ganon. Sobrang haba ng buhok ko, lagpas bewang. Mm-mm. Ganon. 3 oras, binibraid akong ganon. Pangarap ko yun. Mm. And sabi ko, yung mga moments na dapat depressed ako sa loob ng kulungan, ginamit ko yun para mas mag-encourage ng tao. Kasi pinanghawakan ko yung salita ng Diyos at pangako sa akin ng Diyos, anak, kasama mo ako, lumaban ka. So secured ako na kasama ko ang Panginoon. Na hanggang sa paglapag ko dito, sa airport to airport kasi. After mo na makulong. Yes, for the airport Umuwi ka and na. deported na yon. So paglapag ko dito, I just felt na, alam mo yung grabe yung welcome sa akin ni Lord from Matthew na, well done my good and faithful servant. Na akala ko sa langit ko lang maririnig ang matatagpuan. Mm-mm. Kaya nung paglapag ko dito, then yun, I was able to share it with my mom Alam niya na, Siyempre. finally. after how many weeks pa. Buti nung time na 1 month ka hindi nagpaparamdam kasi nasa kulungan ka. Hindi sila Hindi. nagtataka? Nakabukas yung Facebook ko. Oh. Tapos doon, kasi January ako nakulong. Birthday Mm-mm. ko February. Mm-mm. So sa February, yung mga ate ko, sila yung sumasagot sa Facebook. For you? Yes. Oh. Kumbaga planado na, Ah, planado na. planado, no? yes. Na-maintain niyo yun, ah. Pero ito, Yes. Krisha, ano yung pinaka-challenging na parte ng pagbabago mo? Challenging yung parte ng pagbabago was lagi akong nakakaranas ng pagbetray, accusation, yung ganon. Na parang naging mabuting tao naman ako sa mga tao. Pero every time na magtitiwala ako, lagi ako yung natitake for granted. Like, lagi ako na-accuse. Yung ganon. So, kahit ngayon, may ganon pa din. But sabi ko nga, I think that's part. 'Di ba? Pwedeng hindi na ako magtiwala, pwedeng mag-shut off na ako eh. Pero part ng calling ko is makisalamuha sa mga tao. Kaya po ngayon na pastor ako, kasi nga po ang ministry ko sa kulungan din, Mm-mm. unang-una New Bilibid Prison. Paano ka pala nag-decide na gusto mo na maging pastora? Nag-aral ako sa Bible school. Ano yung pinlano mo talaga? Hindi. After nung... Wala lang. Kasi sabi ko dito sa, kasi ang last na work ko sa Dubai was account executive. So, ako nag-i-interview. Lahat, naghahanap ako ng mga dati kong trabaho. Ako naman naghahanap ngayon na magkatrabaho for us. So, multinational company, mga ganon. Ako dito sa Pilipinas, ang basihan, credentials, school, talino. Sa abroad, experience eh. Oo, Totoo. totoo Kaya yan. kahit summa cum laude ka, nasa sales ka pa rin. Tama ka doon. Dito ang basihan, yung talino, pero walang diskarte. Walang experience. Yes. Ang taas ng mga sahod ng mga iba't ibang school. Pag ito school mo, ito sahod mo. Doon sa amin, kahit anong talino mo, wala kang experience, dito ka sa reject. So, sabi ko, wala naman akong experience. Hindi ako tapos ng pag-aaral. So, anong trabaho? Then, ayun, may nag-message sa akin, bakit try mo mag-Bible school? Ayoko mag-pastor. Hindi, try mo lang para makilala mo si Lord. So, isa yung confirmation. Ito yung isa like kong hina-highlight sa testimony ko. Ang case number ko, 03471. For 2 years yan, case number sa UA. 0347 mo lalabas na lahat doon ng records. Sa Bible school, isa sa mga talaga na ang pagkilos ng Diyos sa buhay ko ay nandun. Very hands-on siya sa akin. Yung student ID number ko, nung binabanggit ko na, umiiyak ako. Kasi ang student ID number ko is 03417. So may baliktad na digits. Yung 7 tsaka 1, nagkabaliktad. And sobrang narinig ko talaga yung boses ng Panginoon, si anak, I can turn things around for your good. Iyak ako ng iyak noon. Yung 03471 na 2 years na nakakatrauma sa akin, pilitan ng Panginoon na 4 na taon for Bachelors of Theology. Na ito naman, bagong identity mo na siya. Hindi na siya case number. Student ID number mo na siya para mas palawakin yung ministry mo. And, ayun, graduate po ako. Ito, nagpastor. Pero sabi ko, hindi ako magpapastor lang. And I just praise God kasi yung story ako na bata ko, gusto maging artista, ganyan. Pero itong pangit na nangyari sa akin, hindi ko sukat akalain na mapi-feature sa 700 Club. Noong 2021 sa Magpakailanman, GM87, ang gumanap nun si Kylene Alcantara. Sabi ko na nga ba, parang familiar ka, sabi Papanoorin ko nga yun Oo nga. mamaya. Ayan, yung blonde yung hair niya, Oo. yun yung, yung pandemic. So Talaga? sabi ko, amazing lang kung paano nagiging blessing yung story ko. Yung basag na story ako,
'Di ba yung kwento pala nagkakaroon ng kwenta pag si Kristo yung bida. Totoo. Tsaka anong pakiramdam na isinishare mo yung na-experience mo sa mga tao? Sobrang saya lalo na pag yung mga na-sharean ko rape Yan. victim Oo, din. oo. And hindi galit eh. Naaalala nila, nasasariwa, lumalapit sila, ang sinasabi nila, Pastora, salamat kasi natutunan ko patawarin yung tatay ko na namolesta. Oh. Nakalaya sila sa ganong bitag ng Oo, nakaraan. oo. Tsaka kumbaga malalim yan na. Yes. Yung mga ganon. So that's my prayer even sa magpakilanman. Ang sabi ko ay kung inspiring na yung movie. Pero ang gusto ko, hindi sila ma-inspire sa story ko, ma-inspire sila to forgive. Ma-inspire sila bumalik sa Panginoon Yes. at ang pananampalataya nila. Tama. Hindi yung story ako. Kasi hindi ako yung bida eh. 'Di ba? Kumbaga ako lang yung vessel, ako lang instrumento, pero ang gusto kong maging bida kahit up until po ngayon sa mga nakikinig sa atin, ang dapat na-highlight sa buhay ng pagbabago ay si Kristo, hindi ikaw. Kasi kung ako lang to, hindi ko naman siya magagawang mag-isa. Hindi rin dahil sa kanya. Kundi rin dahil sa Kanya. And Tama. with everything that I will do, I want to glorify God and Yes. honor God. Kaya po, pag ako po ay nagbabahagi ng kwento, parang sa tingin, parang hindi na siya umiiyak, parang wala. May tama pa din siya. Pero ito yung tama, pag nakikita ko yung mga taong nakakalaya. Diba? Kaya nung pagkakulong ko, sabi ko, mapalad ang mga taong nasa likod ng rehas. Kasi sa loob ng bilangguan, doon namin totoo talagang natagpuan ang tunay na kalayaan. Yung Kaya- tunay na pagbabago. At pagbabago. Kaya pag pumupunta ako sa mga kulungan, sinasabi ko sa kanila, like ito po sa correctional at sa may BGMP, wag kang mag-abang ng release paper mo. Make sure paglalabas ka sa bilangguang ito, binago ka ng Panginoon. Tama. Kasi walang kwenta yung paglabas mo, paglaya mo kung wala ka pa ring pagbabago. Babalik ka lang dito. Yes. Diba? So, I have been bold, I have been fearless na. Kung mayroon man akong kinakatakutan sa mundong ito is the word regret. It's okay for me to be rejected by many than for me to regret the things na dapat kong gawin tapos hindi ko gagawin. So, yun lang. Marami pa nangyari sa buhay ko. Nakapag-encounter na ako ng may nag-hold up, tinapat talaga yung baril sa mukha ko. Grabe, no? Pero, as I call the name of Jesus talaga, sabi ko, yung kalaban natin hindi tao. Demonyo talaga. Tama. So, with that, kaya yun po yung naitulong ng ano ko. Kaya ngayon, nakakatakot. Sabi ng iba, wala na akong kinakatakutan. Isa lang kinakatakutan ko, ay ang Diyos. Mawalay ako sa Diyos ulit. No, sabi ko nga, and gagamitin ni Lord yung buhay ko. Yung another chance, hindi ko sasayangin. Alam mo, kailangan natin yun, lalo na sa mga ibang pangga natin na nakakaranas ng depression, no? Lalo na yung mga nag-iisa. Ano rin call din to sa parents natin eh. Yung mismong napapabayaan din, na kumbaga, ang salitang kamusta ay importante yan. Yes po. Kaya, di ba, bilang mga magulang, workaholic sila, mahalaga kamustahin natin yung anak natin. Totoo yan. Number one. Ano naman yung pwede mong sabihin sa mga kabataan ngayon na parang lost or nawawala sa direksyon ng buhay nila? Actually, na yung mga kabataang nawawala or lost, simply because you do not know your purpose. Kaya ang daling magpakamatay, ang daling ibigay yung buhay, ang daling sayangin ng buhay kasi hindi mo alam yung purpose mo. Minsan sinisisi natin sa magulang eh. Kasi ganito yung magulang ko, dysfunctional, broken eh. Pero hindi eh. May pag-asa eh. 'Di ba? I mean, sino bang nagbigay ng buhay mo? Hindi naman magulang mo eh. Yung Diyos. Pero madalas, ang tingin mo sa Diyos, pinaparusahan ka, hindi. Hinihintay ka niya. Like what I did was, nung nagpapakamatay ako, nung nag-suicide na ako, ang sinabi ko, Lord, hindi ko na kaya. Hinihintay lang kasi ng Diyos. Sabihin natin ang hindi ko kaya. Kasi hanggat kinakaya natin, mga kabataan, hanggat kinakaya natin yung problema, hindi naman maghihimasok ang Panginoon sa buhay natin. Hinihintay niya tayo na sabihin natin, Lord, suko na ako. Lord, ikaw na to. Oo, And kumbaga then, that's the surrender only na. Yeah, That's surrender surrender. Yes. Diba? So, sa mga kabataang hindi pa nila, ano mo yun, they feel lost, know your purpose in the Lord. And I don't wanna sound churchy na, ay hindi, kailangan nag-invite na sa church kasi pastor yan or anything. Kasi at the end of the day, kahit pumunta ka ng kulungan, rehabilitation, pumupunta ako dyan, kahit anong psychological and psychotherapy ang gawin nila kung walang spiritual. Because psychology is a study of behavior. And Yes. spiritual is where you know your being. Mhm. 'Di ba? Hangga't hindi mo nalalaman kung sino at paano ka ginawa at sinong gumawa sa'yo sa imahe ng Panginoon, hindi mo rin mararamdaman at malalaman yung purpose mo. Kahit nga po hindi sa kabataan, kahit sa mga magulang. Tama. Yes. Tumanda na sila, hindi pa rin nila alam yung purpose nila. Pag-uusapan natin magulang, alam mo, si Christian ngayon ay napaka-strong na tao na.
Although strong naman siya before, nagtatago nga, wanted eh. Tsaka at an early age, di ba? Yes, oo. Kinaya niya lahat ng yun. Pero ngayon, anong gusto mong sabihin sa parents mo? Sa lahat ng mga nangyari sa'yo? Sa parents ko, ayan, shout out kay mommy na nakikinig ngayon. And Nanonood si siya daddy, ngayon. yes. Si daddy ay nasa stage 1 dementia siya. Oh. So, pero naalala pa rin naman niya. Siguro, I am grateful sa aking magulang, kay mommy, no? And kay daddy din, na ngayong buhay pa kayo, you're giving your all. Na kahit 35 na ako, tulog pa rin kami ng magkatabi ng mommy ko, ayan, daddy ko, and sobrang salamat kasi hindi nyo ako pinalaking mahina, pinalaki nyo akong malakas at matatag. Hindi kayo nagpabaya sa akin. Alam niyo yun? Yung sinasabi nila parang nawalan ng kayo ng attention, hindi nyo naman kasalanan yun eh. 'Di ba? Pero kung papapiliin ako ng magulang ulit, kayo pa rin yun. You're not perfect, but it is your imperfection that makes you even more beautiful as my parents. So, mahal na mahal ko yung magulang ko. Ayan, si mami, very strong yan. Parang ako. Madalas nagka-clash kami kasi sobrang pareho kami ng ugali. But then, yung resilience. At prayer warrior ko yan si mami. Prayer warrior. Kaya sa mga panahon na nakakulong ako, ramdam niya yun. Parang may nangyayari sa akin. Pero nagpe-pray lang din siya nun. Tsaka pa si daddy, hanggat nabubuhay siya, praying na mas i-extend pa ni Lord yung buhay na yan. So proud. And I love you, mommy and daddy, so much. Ayun. Dahil napapag-usapan na rin naman natin kasi nga dapat alam mo talaga ang purpose ng buhay mo to keep going para alam mo din yung direction. Kung ikaw yung tatanungin, what is the purpose of your life? My purpose of my life is to glorify God in everything that I do. Literal, kahit nagda-drive ako. Kahit sa social media ko. Kasi wala akong ibang gustong makilala ng tao. Yung Diyos na nagbuhay sa akin, nagbigay ng buhay. Yung Diyos na nagbigay sa akin ng another chance. I don't deserve to live anymore. But the Lord gave me another chance to live and to glorify Him. Yun lang talaga. To live, to glorify God in my life, in everything that I do. Whether may position o wala, I want to glorify Him. Yun. Ako, ang dami na naman nating natutunan sa story ni Krisha. Tsaka, Grabe. ibang klase, no? Hindi biro yung pinagdaanan niya. Oo, kasi yung malayong bansa, di ba? Oo. Parang mangangapa ka dun eh. Oo. Dito ka makikipagtuos, Makikisama. makikipagyera. Tsaka, kumbaga, ang kakampi mo lang sarili mo eh. Yes. Yeah. Pero ngayon, may kakampi na siya. Kasi nga, Yes. sabi mo nga to glorify God. Yes. Tama. Alam mo na kahit saan ka magpunta at kahit na anong gawin mo, meron kang sandalan. Yes. May gabay. Yes. And confident ako na yung tumawag sa akin, hindi ako iiwan. And si God yun. Yan. Amen. Grabe, no? Yes, nako. Kulang yung Very oras natin, inspiring. partner eh. Anyways, maraming salamat, Krisha. Maraming salamat. Ako. At dahil Salamat din dyan, po. nako, meron kaming certificate for you. Wow. Ayan. Paghanga at pagkilala kay Krisha Kate Yuzon para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkaloob ngayong October 30, 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor building, East Square, North Green Hills, San Juan, Metro Manila, kasama ang aming mga puso at pasasalamat. Ayan. Ako, maraming This is for you, salamat. Krisha. Ako, hindi lang ito, partner. Thank meron you so pa. much. Meron pa. Siyempre, nahirapan ako dito. Ayan. Yan. Ayun, From MX3. From MX3. Thank you po. Baka may gusto kang pasalamatan, Krisha. Of course, binabati ko po lahat ng Hope Family Ministries na nanonood ngayon ng suporta. Ayan, si Mommy, si Daddy, si Nati Apple, si Kuya Romel, the Laos family, at marami pa. Sino ba mga akipel? Ayan, Sige. madami-dami pang na sinashout out. Ayan, and sa lahat-lahat ng sumusuporta, and thank you po sa MX3, and I thank the Lord. Ayan. This is an opportunity po ay actually sobrang lang to. Minsan mo, sabi ko, Lord, kailan kaya? Kasi usually sa Christian radio, Christian, yung program. Pero sabi ko, Lord, minsan yung mga simpleng bulong mo, dinidinggin ng Lord. Kaya nung nag-chat si DJ Jimbo na Salamat. Energy, Salamat talaga. alam mo, malakas siya ang prayer niya. Supposed to be ngayon flight namin. Kwento mo para alam niya. Paano? Kasi may opportunity, first time akong mai-invite at magsispeak sa Riyadh, sa Saudi. Oo. So, nung nag-chat siya, sabi niya, gandun 30, sabi ko, ay, hindi po ako pwede kasi flight na namin yan. Sabi ko, baka pwede some other time. Sabi niya, ay, hindi, sa'yo talaga nakaano to. Ganon, parang wow, marketing.
Pakahusay ah. Ano mo naman ako? O, tapos, Tapos sabi ko, hindi talaga. Sabi ko, Lord, baka hindi for me ito. Oo. And then that was Monday. Tapos Tuesday, na-reschedule Oh. yung Riyadh namin. So totoo. magiging November 6 na siya. Tapos chinat ko siya agad. Pero pinilapan ko pa din. Pinilapan ko pa rin yung mga questions and lahat. Tapos sabi ko sa kanya, DJ Jimbo, ganon-ganon. Sabi ko, lakas mo ng prayer mo. Sabi ko, go na ako. Kumbaga hindi lang din ako eh. Kumbaga ito yung binigay ni God eh. Kumbaga parang dapat ka na maupo ngayon. And yan, timely siguro sa Yes. mga nanonood at sa mga nakikinig Mm-mm. ng mga tao na maybe ay nakatanggap din ng kalayaan Tama. sa storyang Tama. narinig ko. So hindi, kung sino man ikaw na nakaranas ng pang-aabuso or any trauma from your childhood, I just wanna tell you you're not alone and Mhm. God wants you to be set free from that Correct. from that past trauma. Yeah. Ayun. May Facebook page siya, Kara, baka... Sige. Ano mo na? Ay, wala po, Krisha Kate Yusan po. Ayan po. Nagpa-vlog din yan. Ay, talaga? Oo. Ayan. So, sa TikTok, isa sa mga ministry ko sa TikTok, tuwing madaling araw, nagla-live ako. Mm. Kagaya niyo, para akong DJ. Anong oras? Minsan, kasi na-stop na siya kasi nga medyo ako. Pero Busy ang target ko talaga, 2 a.m. to 5 a.m. Mm-mm. Bakit? Kasi yun yung mga tao, minsan 1,000 viewers, 500, Talaga? mga depressed. Ay, oo nga. ng Tama. ating gabi. At Totoo ang- yan. Hindi isa mga hindi ako- nakakatulog, di Yes, ba? isa ako sa mga Problema. savior nila sa mga pag-check out nila. Ah. Sa pag madaling araw kasi nag-check out. So, isa sa mga ministry ko yun sa TikTok. Oo. At ayun, sa lahat ng mga, kung saan nga, glorify God in your platform. Ayan. Hindi ako yung mabida. Salamat. Pero Grabe. ayun po. Thank you po. And I'm Thank finally you. meeting you. It was good to meet you. Ah, Nanonood thank po you. ako. Ay, thank you, Totoo. Krisha. Yes. Tsaka matagal na siya nakikinig ng energy. Talaga? Sabi ko, wag mo na... High school pala! Ayan tayo eh. Okay na tayo. Maraming salamat, Pastora. Nag-stop eh. Risha, oo nga eh. Salamat. Salamat. Ayun ako. O mga pangga, ito na naman isang punong-puno ng inspirasyon ng kwento ni Krisha at ni Pastora, no? Mhm. Maraming salamat din kay Gandang Kara sa pagsama po sa akin dito sa programa Thank Believable you, Stories. Jimbo. At abangan nyo ulit sa susunod na Webes naman. Yes. At malamang ay ako lang mag-isa. Tingnan natin. Alamin natin ang istorya ng mga pangga natin sa darating na Webes. Siyempre, dito sa atin ang MX3. Dito ako, Believe. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggaw mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy. Hi Maribel. Hello. Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung mga understaffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako gumagamit ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, Oo. talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka Oo. talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe.